good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana okay lang tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda kasi mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang matrabaho at kakaway pa na po galing sa lang matrabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelreby TV kung saan mga kabayan, pag-usapan natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kabayan, pag-usapan natin ito nag-viral doon sa Facebook. Alam nyo, o siya nga pala, nabasa nyo ba or may napansin ba kayo na merong hashtag na Gen Z iPhone 11 kupal or meron din mga kabayan kasi iniba-iba nila ito, meron din Gen Z iPhone 11 tamad. Kasi itong storyan ito mga kabayan ay talagang nakakalungkot talaga. Alam nyo, in-splice nila itong balita na to hanggat nakita ko po ang buong balita mga kabayan or buong istorya ho. Ito kasi tungkol sa isang nanay kung saan pumunta doon sa isang cellphone shop kasi gusto niyang bumili po ng iPhone 11 mga kabayan. Ngayon, while po siya na tinanong po ng tindera po ng cellphone shop, meron siyang nasabi doon na talagang nakakalungkot mga kabayan at alam ko, marami po dito ang makaka-relate. At saka pag-usapan natin yan mamaya kung anong storya na yan kasi talagang nag-viral mga kabayan. Pinick up na rin ito ng taga news outlet aside pa ho doon sa nag-viral sa Facebook at saka sa Twitter mga kabayan. Ngayon, pag-usapan rin po natin ito rin tungkol sa nangyari sa EAT doon po sa segment po ng Sugod Bahay mga kabayan kasi nga ipinatawag na dito yung EAT ng taga MTRCB dahil po sa nagawa ni Wally Bayula mga kabayan. At saka pag-usapan rin po natin ito rin tungkol po sa pag-ukray ng mga pinklawan, ng mga aliporis po ni Linlotang mga kabayan tungkol dito kay BP Inday Sara kung saan meron kasi siyang nasabi mga kabayan tungkol po doon sa, di ba, inilunsad na yung K-10 curriculum program pero meron siyang sinabi doon sa bandang huli mga kabayan ng kanyang speech kung saan tumawa dito, inukre po dito ng mga pinklawan kasi nga mayroong sinabi dito si BP Inday Sara mga kabayan kung saan ipapakita natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi dito meron dalang babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But before tayo mag-start mga kabayan, siyempre i-welcome muna natin po ang ating mga religious groups na lagi pong nakantabay at lagi pong naghihintay sa ating ibinabalita dito sa ating channel. Nandyan po kasama natin ang grupo ng Mormons, mga religious groups, or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nandyan din po kasama natin ang mga membro ng Singapore Christian Family or SGCF na pinangunahan ni Pastor Ralph San Pedro. I-welcome rin po natin ang mga membro po ng Blessed in Christ by Grace Church. Kasama rin po natin ang United Church of Christ in Philippines or UCCP in Caba, La Union. Nandyan rin po kasama natin ang Gospel Church of Jesus Christ Ministry of Milan, Italy. Siyempre, welcome rin po natin ang The Church of God International na pinangunahan ni Brad Ellie. Siyempre, nandyan rin po ang INC or Iglesia ni Cristo. At siyempre, kasama rin po natin ang El Shaddai. And of course, ang mga kapatid natin na mga Muslim, mga brothers and sisters, Assalamualaikum, and thank you po for appreciating our channel. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, pasalamatan rin po natin at isyatan natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre nandyan din po ang mga DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters.
And of course mga kabayan, maraming salamat nga pala sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito sa Sir Iman, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At lalong-lalo na, thank you po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, welcome nga pala sa ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Thank you so much and thank you po for appreciating our channel. Thank you so much. Okay mga kabayan, so ano bang uunahin natin? Ay siyang malapag, bago tayo pumunta doon sa mga ay siya nga pala, pag-usapan rin po natin, ito rin ginawa po ng Bulgar kasi nga mga kabayan, siniraan niya si PBM. Abay, nakagalit talaga. Ang sarap na korte ng gunggong nito. Ang pangalan po ng kanilang news outlet, Bulgar. Kilala ba natin yung Bulgar? News outlet mga kabayan. Mukha yata ditong sumunod na sa yapak ng Saksi Ngayon. Alam ba natin yung sino po yung may-ari ng Saksi Ngayon mga kabayan? Alam nyo ba na si Attorney Vic Rodriguez? Ngayon, yung Bulgar mga kabayan, I am not sure kung sila ba'y anti-Marcos dito, pero napansin ko sa kanilang mga post kasi mga kabayan, kasi binabantayan ko lahat ng mga news outlet na yan, mukha yatang gusto yatang sumabay dito sa yapak po nagsaksi ngayon, kasi yung saksi ngayon mga kabayan, anti-Marcos na ho yan, so gusto yatang sumabay dito yung Bulgar. So yung Bulgar, ibubulgar natin mga kabayan. Mamaya, pag-usapan natin yan. But before that, dito muna tayo sa good news po. As usual, mga balita po ni PBM kung saan para maiwasan po na tataas yung presyo po ng mga bigas mga kabayan, inilusad na po or tsaka nagkaroon dito na ng commitment na bibili tayo, mag-import po ng bigas doon sa Vietnam mga kabayan. At dito rin sa balita na to, isunod na natin, i-explain dito kung paano nila kinumpute po yung employment rate kung saan tumaas po ng 95.5% mga kabayan. Kasi nga ito, sabi pa nila ng mga pinklawan, very questionable na mga kabayan. Bakit daw umabot ng ganun kataas po na employment rate, 95.5%. So mamaya, i-explain ho yan ng eksperto. So, for more details, let's watch this! Ubusad na ang negosasyon ng gobyerno sa bansang India at Vietnam upang makapag-angkat ng murang bigas. Ayon sa Agriculture Department, tinatayang nasa 300 hanggang 500,000 metric tons ang gagawing rice importation upang lumaki ang inventaryo ng bigas sa bansa. At dahil dyan, posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa ating mabibili sa palengke. May ulat si Alan Francisco. Good news! Asahan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa. Ito'y kasunod ng pakikipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa pamahalaan ng Vietnam at India. Ayon kay Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, base sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binuksan ng Agriculture Department ang dialogo sa nasabing mga rice producer na bansa. At nagbigay ang Vietnamese exporters ng price quotation na 30 to 40 US dollars na mas mababa pa sa napagpulungan sa Malacanang kamakailan. Ayon kay Panganiban, tinatayang nasa 300 hanggang 500,000 metric tons ang madaragdag sa rice import upang lumaki ang inventaryo ng bigas sa bansa. Samantala, umusad na rin ang negosasyon ng gobyerno sa bansang India upang payagan ang pag-aangkat ng bigas kasunod ng humanitarian grounds na inaasahang nasa 500,000 metric tons naman ang madaragdag sa rice importation ngayong taon. Ang mga akbang na ito ay sagot sa pinsalang na idulot sa agrikultura ng Super Typhoon Egay sa Northern Luzon at abata ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Una na rin nakipagpulong sa agricultural official sa traders sa Malacanang si Pangulong Marcos na siya ring tumatayong DA Secretary, kung saan tinalakay ang mga rekomendasyon upang marisolba ang kakulangan ng rice supply sa Pilipinas. Pag-angat ng employment rate sa bansa, ating tatalakay naman kasama si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines at ng PhilExpert. Sir, magandang araw po sa inyo. Ano po ang nakikita ninyong factors ng pagtaas ng bilang ng mga may trabaho sa bansa at ano sa mga hakbang na ginawa ng pamahalaan natin ngayon, partikular nitong Marcos administration, na nag-contribute sa pagtaas ng employment? Well, una-una talagang tuloy-tuloy yung pag-alis natin doon sa pandemic era. Tuloy-tuloy yung pag-hire at ang gobyerno naman tuloy-tuloy yung pag-encourage ng investment at maraming yung mga biyahe ni Presidente, hindi mo naman matatasahan na marami talaga inuuwing investors. At yun ay tuloy-tuloy.
sa katunayan sa Philippine Chamber of Commerce, halos every week, meron kami mga delegation na ini-entertain. Nagtatanong, nakahanap ng kapartner, kung anong mapapasukan nilang negosyo dahil sa mga biyahe ni Presidente. At malamang yan, hindi man mabuo ngayong immediately, tuloy-tuloy yan. Nakikita naman natin, pagtaas ng mga registration doon sa PESA, sa BOI, ng mga nagtatayo ng negosyo. Nakakatulong lahat yan. Okay, sir. Kung ikukumpara natin nung nakaraang taon, tumaas din po yung labor force o yung bilang ng mga Pilipinong maring magtrabaho. Ano pa yung mga hakbang o maring gawin ng ECO para matulungan na madagdagan ng trabaho para sa mga Pilipino? Well, unang-una, kaya yung 2 years ago, nung nagduluwag na tayo talaga sa pandemic, talagang tumutulong kami sa mga advocacy na nagkaroon kami ng agreement doon with DOLE, DTI, tapos yung mga manufacturers, BPOs, tsaka sa tourism, na magkikreate ng 1 million jobs. Yun, nasunod yun, nagawa yun. Ito, incremental to, hindi yung mga nire-rehire dahil umalis pandemic. These are additional jobs. At tuloy-tuloy yung training, matching na ginagawa namin para makatulong. At yung mga problema like sa transportasyon, yung tinutulungan din namin doon. At saka yung mga mismatch na nangyayari, nakikipagtulungan kami sa DOLE kung paano mariresolba. Ako may request lang ng konti dito sa mga public figures natin makabayan. Yun po doon sa mga sa tingin natin na para silang interviewin makabayan or palagi sila ito maka-encounter na interview sila kasi sila po yung mga experts, sila po dito pinagtatanungan po ng mga news outlet natin sa nagagamit rin po ng kahit lapel makabayan, microphone, external microphone or kahit lapel makabayan, makakabili naman tayo po ng lapel na meron pong presyo na 1,000 plus or more or less mga 2,000 makabayan. Sana mag-provide tayo para klaro po ang ating boses, para klaro po, maintindihan po ang mga sinasabi natin. Agree ba kayo kasi mga kabayan? Di ba? Kasi public figure sila mga experts sila. So malamang sa malamang, interviewin sila mga kabayan. Ngayon, dito natin insert po yung paninira ngayon ng Bulgar mga kabayan. Kasi nakita ko kanina kung saan, sabi po dito sa caption po ng Bulgar, ng kanilang balita, sabi dito, may trabaho, dumami dahil sa akin. Yan po ang caption mga kabayan dahil daw kay PBM. O ulitin natin, may trabaho, dumami dahil sa akin, sabi daw ni PBM. Yan po ay fake news mga kabayan at talagang kinuyog ho yan, lalong-lalo na ng Uniteam Community, na mga Marcos supporter. Doon ko po ito nakita sa mga kabayan. At saka ito kinuyog talaga kasi mali po ito, fake news po ito. Ano ba ang gusto dito ng taga-Bulgar mga kabayan? Ito po yung clickbait talaga. At alam nyo, kung mababasa ho ito ng mga readers po ng Bulgar, ano bang isipin nila? Diba magkakaroon dito ng confusion mga kabayan? Baka sabihin nila si PBM ay nagiging self-first dito kasi yung kanyang achievement po ng Marcos administration, para bang aakuhin niya mga kabayan, para bang magiging ang kalalabasan nito sa magbabasa niyan, parang inaako lahat ni PBM. Siya po ay naging selfish dito kasi ito po ay talagang team effort kasi siya mga kabayan. Diba? Sabi nila, diba? This is Marcos administration. Buong gobyerno po ni PBM nagtrabaho dyan para magkaroon po yung mga kabayan natin ng maraming trabaho. So dapat hindi ito sasabihin po ng isang leader ng dahil sa akin, nagkaroon po ng maraming trabaho ang kababayan natin. So yun po ay fake news mga kababayan, siniraan po ng taga-Bulgar si PBM. So I think ito po yung mga anti-Marcos mga kababayan. I am not sure pero kasi ngayon ko lang po napansin ito, pero gusto kong i-call out dito taga-Bulgar. Ano ba yung ibig sabihin dito? Papangalanan natin si Mylene Alfonso mga kababayan ng Bulgar. Ma'am Mylene, ano ba ang ibig sabihin mo dito? Diba? Hindi maganda talaga ang ginamit po na captions. Mukha ditong sa tingin po ng karamihan, sa tingin po ni Sir Ivan, siniraan mo po si PBM. Kasi alam ho namin
lalong-lalo na sa mga Marcos administration or lalong-lalo na po sa mga Marcos supporter, sa mga loyalista, kilalang kilala ho namin yung mga Marcos. Hindi po ganyan. May narinig ba kayo kahit minsan, kahit kayo sa mga kababayan na sinabi mo na BBM, dahil sa akin dumadami po yung trabaho, dahil sa akin tumaas po yung ekonomiya natin sa Pilipinas, di ba hindi ganyan si BBM? Lagi niyang dinadala po ang buong team, ang buong Marcos administration. Di ba lagi niyang sinasabi, napansin ba natin na ang ahensya natin nagtatrabaho 24/7, iniisip nila kung paano dito mapalago pong ekonomiya natin. Lagi niyang kinikredit mga kababayan yung mga ahensya natin, even though yung marami talagang mga ahensya dyan na may mga korap mga kababayan, mga ok-ok, pero kinikredit pa rin yan ni BBM. Hindi niya sinasabi dito at hindi niya kailanman sinabi na nang dahil sa kanya nagkaroon po dito na magandang buhay ang Pilipinas mga kababayan. Hindi po ganun ang mga Marcos. Pero ang palabas dito ng bulgar, nakasira po sa imahe ni BBM. So meron mukha yatang Ma'am Mylene, paki-explain naman po. Mukha yatang merong dito parang demolition job na ginagawa kayo Pero babantayan ko talaga kayo. Araw-araw, babantayan ko ang inyong mga captions at talagang titirisin ko inyong mga tenga. Ang sarap po pitigin yung mga tenga. Gunggong talaga kayo pasaway. Kaya hindi nyo po masisisi, Ma'am Mylene, na yung mga kababayan natin, yung mga mayang Pilipino, ay hindi na masyado nagtitiwala sa inyo mga news outlet. Siyempre, lalong-lalo na doon po sa mga news outlet, sa mga nagbabalita po ng mga malalaking mga agencies, like for example, ng GMA, News 5, sa ABS-CBN, di ba, hindi na po masyadong nagtitiwala mga kababayan natin. Nagtitiwala na ho sila dito sa mga vlogger kasi yung mga vlogger nagsasabi po ng totoo ito. Lalong-lalo na yung mga vlogger po na mga pro-admin. Kasi sinasabi talaga dito yung tama, hindi fake news, at kinukorek po namin yung mga fake news mga kababayan. So Ma'am Mylene o Bulgar, ulit-ulitin ko talaga yung pangalan mo, sana i-correct mo yan. Ma-edit mo naman yan i-correct mo lang ho yan para hindi ka titirisin dito na Sir Ivan sa korten araw-araw. Saya babae ka naman. I respect a girl. Siyempre, sana naman na po Ma'am Mylene, i-correct ho natin, okay? So dito tayo mga kababayan sa next na topic natin kung saan inukray dito si BP Inday na tungkol dito sa, di ba, nirebisan ho nila yung K-12 ni Pinoy, yung Campino makabayan na K-12, tanggal na po, ikis na, tanggal na po yung K-12 kasi K-10 na curriculum ngayon at inilunsad na the other day. Pero may nasabi kasi si PB Sara makabayan na dito mukhang pinagtawanan po ng mga pingklawan, mga pasaway na matarat mga pingklawan makabayan, pero mamaya sasagutin ho yan natin. So, for more details, let's watch this. The power she holds never fails the Filipino people who voted her as the Vice President of the Philippines and Secretary of the Department of Education. Ito ang balitang tiyak na ikagugulat ng marami sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan isang araw na ang nakalipas nang tinuldukan na ng Vice President at DepEd Secretary na si Sara Duterte ang hirap ng maraming kabataan, lalo na ng mga magulang. Opisyal nang inilunsad ng DepEd o ng Department of Education ang K-10 program, kung saan mananatili na lamang sa 10 taon ang mag-aaral sa elementarya hanggang sekundarya. Magiging optional na lamang o hindi na sa pilitan ang additional 2 years o ang tinatawag noong senior high school para sa mga batang magtatapos ng kanilang junior year. Isa sa mga pinaka-pinagtuunang pansin ng Vice Presidente at ng kasalukuyang sekretarya ng Departamentong Pang-edukasyon ang pagpapatigil sa K-12 program. Sa kanyang official statement, pinasalamatan ng Vice Presidente ang mga magulang na nagtiwala sa kanya at walang sawang sumuporta na maisabatas ang nasabing curriculum na magbabago sa buhay ng maraming kabataang Pilipino. Ang nasasayang araw na pagod ng mga kabataan at mga magulang siyang nagsilbing inspirasyon ng DepEd Secretary para tuluyang maisabatas ang K-10 program o ang matatag program na mangyayari nga sa mga susunod na school year. Narito ang official video kung saan kinumpirma ng DepEd Secretary
at Vice President of the Republic of the Philippines na si Sara Duterte Carpio na wala ng K-12 kundi K-10 program o ang matatag program na lamang ang magiging curriculum ng mga kabataang magdaraan sa elementary hanggang junior education sa Pilipinas. We are happy to announce the completion of the review of the K-10 curriculum. And we are also happy to announce that today we officially launched the K-10 curriculum, and we called it the Matatag curriculum. And then I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress sa kanya because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpukpuk talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. Kasado na ang pilot implementation ng bagong matatag curriculum ng DepEd sa darating na pasukan. Dito babawasan ang aralin ng mga estudyante sa grade 1 at 2, habang ang ilang important subject gaya ng science sa grade 3 pataas ituturo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte nang nagsabi na ngungulelat ang mga estudyanteng Pinoy, partikular na ang mga nasa elementarya. The past years shows us the alarmingly poor performance of Filipino learners in national and international assessments. This brought to light questions on the effectiveness of the Kinder to Grade 10 curriculum. Isa raw sa mga posibleng dahilan ang sobra-sobrang subjects na itinuturo sa mga mag-aaral na pinapasan din ng mga guro na overwork sa pagtuturo. Both teachers and learners were overburdened with lessons and other school tasks and activities. Kaya target daw ngayon ng DepEd na palakasin ang antas ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng matatag na K-10 curriculum. Personal na pinangunahan ni VP Sara ang paglulunsad ng programa. Sa ilalim nito, ang dating 7 subjects na itinuturo sa grade 1 hanggang grade 2, magiging 5 na lang. Kabilang dyan ang language, reading and literacy, mathematics, makabansa at GMRC o Good Manners and Right Conduct. Ayon sa DepEd, ito ang opisyal na pagbabalik ng GMRC matapos tanggalin sa nakalipas na 1 dekada. Sa ilalim din ng matatag K-10 curriculum, mawawala na ang pagtuturo ng mother tongue pero mananatili itong medium sa pagtuturo depende sa lugar. Ayon sa DepEd, uunti-untiin nilang pagdagdag ng mga subject habang pataas ang baitang. Halimbawa, pagtungtong ng bata sa grade 2, ang dating language subject papalitan na ng Filipino. Pagsapit naman ng grade 3, magiging 6 na ang subjects dahil madadagdag ang science. Pagdating ng grades 4 to 10, okay, nagiging 8 na siya. Filipino, English, Math, Science, Araling Panlipunan, Technology and Livelihood Education, MAPE, and GMRC. Sa mga kinder naman, play-based na ang magiging curriculum at wala ring grading system. Ibig sabihin, walang mga partikular na subjects na ituturo. Ngayong pasukan na ang pilot testing ng matatag curriculum sa mga piling paaralan sa bansa, kabilang ang Metro Manila. Isa sa ilalim sa training ang mga guro habang inihahanda ng pag-imprenta ng mga textbook na gagamitin sa bagong curriculum. Sa 2027 ang target na full implementation ng naturang programa. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, makakabuti sa mga guro at mag-aaral ang bagong curriculum na ito ng DepEd, pero sana raw tingin natin hindi ito magiging magiging holistic na education para sa ating mga kabataan at sana dinaan muna sa consultation ng DepEd itong paggagawa ng curriculum. Iginiit naman ng DepEd na dumaan ito sa public review at nakakuha ng 96% approval. Napapanahon daw ang matatag K-10 curriculum sa gitna ng mabilis na pagbabago sa modernong panahon.
Napansin ko lang mga kabayan, itong si Franz Castro puro lang po kontra dito sa programang ginagawa po ni VP Sara. Napansin ba natin, paipa lagi itong si Franz Castro? Alam naman natin itong utang ito may utak talaga ok mga kabayan. Membro kasi ng PNA. Ngayon, babalikan ho natin kung ano bang aking ibig sabihin. Ibanalita kasi mga kabayan dun po sa ABS-CBN kung saan sabi dito sa captions po ng ABS-CBN, aminado si VP Sara Duterte na dahil wala siyang education background, ang tanging nagawa niya para sa matatag curriculum ay magpukpok ng mga tao para matiyak na nagagawa nila ang kanilang trabaho. So talagang highlight pa nila yung magpukpok mga kabayan. Ngayon, nabasa ko yan ng mga pinklawan, lalong-lalo na si JC Gagong Bayan mga kabayan, or Punong Bayan nga pala. Sabi ito ni JC, Education Secretary who needs to be educated about the education sector and the education crisis on the job training yarn. Ngayon mga kabayan, itong mga kaalyado po ni JC Punong Bayan, yung mga aliporis po ni Lutang mga kabayan, abay nagbunyi ka agad. Saka sabi pa na doon, ipinagsigaw nila na sana daw mag-resign na lang itong si VP Sara kasi daw incompetent na mga kabayan. Dahil nga sa sanabi dito ng ABS-CBN, kaya na-highlight nila na parang walang alam po si VP Sara mga kabayan dahil nga nakarely naman siya doon po sa mga kanyang kasama po na mga advisors o yung mga educational expert talaga. So yun po ang sabi po ng mga pinklawan, gusto lang pinapa-resign si VP Sara. Pero alam nyo, ano bang masasabi ko dito? Hanga ako dito kay VP Sara. Bakit Sir Ivan? Napaka-honest niya po. Inamin niya na wala siyang background dito sa pagiging secretary po ng DepEd. At least mga kabayan, marami po siya dito mga kabinete or marami siya dito mga kasama po na nag-advise sa kanya, nagtuturo sa kanya. Pero siyempre naman si VP Sara ay attorney ho yan, may alam rin yan mga kabayan. So hindi po malayo. Nagawa nila yan in just a short period of time. Pero ngayon mga kabayan, na-implement na ho nila. Pero bakit naman nila resign itong si VP Sara? Magaling naman talaga si VP Sara mga kabayan. Agree ba kayo kasi Ivan? Magaling siya dito, nag-handle po sa kanyang responsibilidad. Kasi naayos siya mga kabayan. Bakit nakaganyan po itong mga pinklawan? Kasi matatakot sa mga kabayan. Baka nga irebisa po ni VP Sara or baka sabi nila i-rewrite daw yung history ni VP Sara yung nangyayari po tungkol doon sa mga Aquino. Kung ako po yung DepEd Secretary mga kabayan, talagang i-rewrite ko yung history, i-correct ko yung mga kabayan. Hindi naman po kasi rewrite ang tawag niyan, i-rectify lang po, i-correct lang po kung ano ang totoo. At ngayon, dahil po sa history, dahil po sa computer world na tayo ngayon, dahil po sa Google, nalaman na natin po ang buong katotohanan ng mga kabayan sa nangyayari tungkol doon sa mga Aquino. Sana irebisaran po ni VP Sara yung nandyan po sa libro tungkol po sa mga Aquino mga kabayan. Bakit naman kasi ginawa pang hero bakit naman kasi ginawa pang bayani yung si Ninoy Aquino mga kabayan? Well, hindi naman kasi bayani yun, di ba? Hindi naman bayani si Ninoy Aquino, namatay lang doon sa airport, pero hindi naman siya bayani mga kabayan kasi wala naman siyang nagawa po sa bansa natin, isa siyang komunista. Sana VP Sara i-rewrite po natin, i-rectify po natin, i-correct po natin yung kung ano ang nakasulat dyan sa mga libro tungkol dito sa mga Aquino, di ba? Okay. So mga kabayan, pag-usapan rin po natin tungkol dito kay Attorney Persida Acosta. So doon po sa kanyang Facebook account, pinost niya ho ito kung saan sabi niya, Dear followers, friends, and subscribers, payag po ba kayo sa mungkahi na lumipat sa Senado si PAO Chief Persida Acosta? Okay ba sa inyo mga kabayan na lumipat po dyan sa Senado si Persida Acosta or Attorney Persida Acosta? Payag na payag si Sir Ivan. Kasi kilala ho natin si Attorney mga kabayan. Napakagaling ho yan at walang kinakatakutan. At magaling, asal po sa magaling, sana palitan lang po ni Persida itong mga walang kwenta dyan sa Senado mga kabayan. Yan po si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel, si Chis Osquidero. Puro lang ho yan paipal mga kabayan. Puro lang ho yan papugi. Wala namang kwenta at wala pong nagawa. Puro lang kontra dito sa magandang mga ginagawa po ng mga ibang mga senador,
sa mga magagandang ginagawa po ng ating Pangulo, si PBBM, walang kwenta makabayan. Dahil nga sa kanilang tatlo, kaya nga nagiging pabigat sila at talaga mahirapan po dito na makapasa ang isang bill kung saan maganda ho yan makabayan pero pinipigilan kasi nila. Kasi nandyan po si Risa, si Coco at si Ches, puro lang kontra, maggunggong talaga yan. Sana palitan po ni Attorney Persida Acosta. Okay? So for me, agree na agree si Sir Ivan. But before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, well, siyempre, isata muna natin po ang ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Nandyan kasama natin si Mama Recres Hernandez. Nandyan rin po kasama natin si Axel Roses, si Maiti Baisa, si Rose Guevara, Lemuel Pasco, Teresita Tomelewan. Nandyan rin po si Milagros de Rilo, hi to Rolly Tagsip, Estrella Centino, Army Lagaso, Barkadahan Forever FM, Rolando Ulay Diaz Agpawa. Nandyan rin po si M.E. Hi to Manolito Ventura, Mary Umura, Len Gonzalez, Teresita Bihasa. Shoutout natin si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Nandyan rin po si Ma'am Elma Banyaga, Corazon Calibuso, Maria Cristina Manimbao, Jelen Quiason, Virgilio Fajardo, Cardo Vlog Music. Nandyan rin po kasama natin si BMC Kids Be Well, Daniel Galarpis, Rostico Orquiola, LC Adaman, Marian Shuko, and hi to Ma'am Shane Sibal and Judas Pastor na nandyan sa Surigao del Norte, and hi to Marie Usta. Okay mga kabayan, dito tayo sa issue po ng AAT kasi nga ipinatawag na ho sila ng taga MTRCB. Abay, walang pamilya-pamilya ito mga kabayan kasi alam naman ho natin kung sino po yung chairman dyan sa MTRCB, ang anak po ni Tito Soto mga kabayan, si Lala Soto. Ipinatawag sila dahil po dito sa nagawa po ni Wally Bayula kung saan nagmura po si Wally Bayula makabayan at na-pick up ho ito. At talagang nakita ho ito ng ng mga siyempre ng mga anti-AAT, yung mga fans po doon sa Itbulaga, doon po sa fans po sa Showtime. Talagang naging viral ito makabayan at ito'y nakaabot po doon mismo sa MTRCB at dahil rin po kay Rendon Labador makabayan. So si Rendon na naman dito, alam nyo, at least sa mga ginagawa dito na Rendon Labador mga kababayan, parang madali na lang po na makaabot po yung mga concern natin doon po sa mga ahensya. So thank you nga pala dito kay Rendon Labador. At least alam mo bro, sana ganyan lagi ang imong content. Wag doon sa mga pagiging toxic. Kasi sa hindi po nakilala kay Rendon Labador mga kababayan, super toxic talaga si Rendon Labador. Lalong-lalo na doon po sa mga tinitira niya na mga ibang mga kasama niya na mga artista, kasama niya na mga influencers, or even yung mga komentarista makabayan, si Christopher Men, hindi po talaga nakalusot dito kay Rendon Labador. Ang pangit po ng kanyang sinabi makabayan. Di ba naala ba natin, sinabihan niya na buhay pa pala to? Sabi niya, kasi laos na daw si Christopher Men, sinabi niya buhay pa pala to, pero ang pangit po ng comment na yon, kaya hindi po yung nagustuhan ni Sir Ivan. Pero at least dito, sunod-sunod na po ang kanyang comment at talagang nakatulong po sa gobyerno natin. So thank you kay Rendon Labador. So yun po, para may idea tayo makabayan kung ano ba ang nangyayari doon kay Wally Bayula. Sa hindi po nakita, ipa-play ko lang ko dito yung video. So for more details, let's watch this. Ano ba yun? Dito ba yun o may karugtong ba yun? Hoy! Bossing, hindi pa po namin natatakot. Gantong ka lang po yung naiisip namin. So yun nga mga kabayan, napansin nyo ba na uminsert kaagad si Jose Manalo? Kasi alam niya na bawal po na magmura sa National TV mga kabayan. Napansin ba natin? Pero na-pick up kaagad yan ng mga anti-EAT. So yun, nakaabot nga sa MTRCB. Ngayon, siyempre pinadalahan ho sila ng letter mga kabayan kung saan makakaroon dito ng hearing this coming August 14 yata para po dito sa nagawa po ni Wally Bayula mga kabayan. So ngayon, dahil nga sa pangyayari yan, at least po dito si Wally Bayula, in fairness, ay nagsorry kaagad at nakaroon dito ng public apology mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanyang public apology or yung video nila doon sa Sugod Bahay kung saan nakaroon dito ng public apology. So for more details, let's watch this. Bago tayo po magbigay ng papremyo sa mga Dabar Gods natin dito, at para ipagpatuloy natin yung mga programa natin na inilalaan sa ating mga nasasakupan, may isa lang po ako o meron lang po kayo sa dapat mahalagang bagay na sasabihin sa inyo.
Kasi po, marami po akong narinig o marami akong nabasa online. At marami rin po mga tumawag sa akin tungkol dito. Naniniwala po kami, kasi po meron po tayo mga ganitong bagay, bagamat hindi naman po namin ito sinasadya. Pero kailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin yung nagawang hindi na nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayong nakikinig at hindi lang yan, nagpapakumbaba po. Yun ang pinaka-importante, yung magpakumbaba po tayo. Bagamat hindi naman natin sinasadya ang mga bagay na to. At yung kasama natin isang Dabar Guard, nakapagsalita na hindi rin naman niya ito sinasadya. Kaya aayusin po natin ito. Dabar Guards, kailangan po natin kasi ayusin yung mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan palagpasin at hindi po natin dapat konsintihin kung sinasadya o hindi man sinasadya, kaya hindi, kailangan po nating ayusin to. Kasi ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawa ninyong lahat. Pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Mas maganda yung ganon, hindi tayo nagpamatigasan, hindi tayo natin kailangan na, ay wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to. Thank you. Maraming salamat po, Bossing. At salamat din kay Wally at humingi ng paumanhin, pagtanggap ng pagkakamali. Ang mahalaga, kapag alam nating nagkamali, dapat itinatama natin agad. Gano'n lang. Okay, maraming salamat, Jose. Bilib ako sa mga taong ganyan, makabayan, yung talagang marunong po magpakumbaba, marunong po dito mag-sorry, mag-public apology kapag sa tingin niya na mali po ang kanyang ginawa sa National TV, makabayan. Bilib po si Sir Ivan dyan. Pero how about dito sa kay Pura Loca Vega? Kahit minsan, kahit kaysa hindi natin narinig po siya na po ay nag-public apology, nag-sorry, makabayan, hindi po natin narinig. Ang taas pa rin po ng tingin sa kanyang sarili, ang taas pa rin po ng ng kanyang ihi, makabayan, pero nagreklamo siya dito, nagre-react siya na siya po ay sunod-sunod po na pinersona ng grata, makabayan. Hindi daw siya pinakinggan. Lahat ng Katoliko ay nasaktan po sa ginawa po dito ni Pura Loca. Pero shout out nga pala dito sa kaparian, sa mga aktivistang mga pare, sila si Father Reyes, si Socrates, si Villegas, at saka marami pong iba, makabayan. Bakit wala silang action dito? Hanggang kinundina daw nila, hindi daw nila nagustuhan yung ginawa po ni Pura Loca, hanggang doon lang, makabayan, puro lang salita. Alam nyo, sana mas matuwa siguro yung mamayang Pilipino kung at least man lang nakinasuhan dito ng mga pare, makabayan, kasi sila po'y pare. Diba? Sila po'y para, makabayan. Pero doon po sa mga kodos talaga, doon sa grupo po ng Philippines Jesus Movement na nagkaso sila, makabayan. At saka doon po sa Maynila, doon po sa Pampanga, sa Bukidnon, sa Negros na lugar, at saka marami iba na nagpersona ng grata, hanga ako doon. Pero dito sa mga pare, makabayan, na mga aktivista, ikis yan kay Sir Ivan. Pero bakit? Kasi hanggang sa makabayan, hanggang donasyon lang sila, hanggang koleksyon lang sila. Diyan sila magaling, makabayan. Magaling ho kayo sa donasyon at saka sa koleksyon. Pero sa gawa, pag kondena dito kay Pura Loca or pagkaso man lang dito kay Pura Loca sa ginawa niya, walang ginawang aksyon dito yung mga aktivista na mga pari, makabayan. Hanggang ngaw-ngaw lang at wala sa gawa. Lalong-lalo na si Father Reyes, gunggong yan Aktivista na pari, makabayan. Mahilig po yan, mag-ingay dyan sa kadaanan natin at anti-Marcos kasi sila. Diba? So before tayo mag-jump
dyan po sa ating next topic, syempre, shout out po natin si nandyan po, i-greet natin ng belated happy birthday si Madam Ana na nandyan sa Switzerland. That's greetings from Iba Atienza. Happy birthday also kay Ma'am Emily Timaho. Happy 60th birthday kay Ma'am Laura si Alinsonorin. That is greetings from Romeo Alinsonorin. And hi also to Ma'am Evelyn Abindan from Singapore, Erickson Tismoblog from Kuwait, Ashin from Cyprus, Biyahe ni AJTV from South Korea, Erickson Miguel and family, they are watching in Hawaii. And hi to Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental. Hi to DSLN David and hi to Angelina Arcelia from Toronto, Canada. Okay, dito na tayo makaabayan sa nag-viral tungkol doon sa isang nanay, nagpunta doon sa isang cellphone shop makaabayan at talagang nag-viral ho ito dahil po sa pinag-usapan ng makaabayan. So ang nag-post niyan, ito kasi yung post makaabayan, ilagay ko lang po dito. So ang sabi po doon sa post nung una, ang nabasa ko nung una makaabayan, sabi niya, guys, ang mga loho hindi inaasa sa magulang, pinaghihirapan yan. Huwag kayong makipagsabayan sa mga mayayaman niyong kaibigan. Kung hindi kaya, isantabi nyo lang ang inggit nyo. Mas mahalagang may nakain araw-araw kaysa sa mga loho na hindi nyo pa naman totally kailangan. So, dahil nag-viral ito mga kaabayan, hindi ko sure kung ano ba dito ang start talaga dito. So hinanap ko ang storya nito. Hanggang nakita ko doon ang kanyang buong storya makaabayan. Ang una palang post niya, sabi dito, meron kasi siyang inilagay doon na advices po dito sa mga Gen Zs. Siya nga pala sa ating mga senior po. Ang ibig sabihin kasi ng Gen Z, yung teens. Iniba lang kasi yung term makaabayan dahil nga pakibago na tayo ngayon. So yung teens, ginawa nilang Gen Z. So sabi dito, to all Gen Zs out there, kapag hindi nyo pa kayang bilhin, huwag yung pilit. Pilit abutin to the point na sa magulang nyo hihingiin kahit hindi nila kaya. Huwag kayong ambisyosa. Antayin nyo yung time na nakakapagtrabaho na kayo at kaya nyo nang bilhin lahat ng mga luho ninyo. So ito po ang storya makaabayan kasi binasa ko yan lahat. Binalik-balik ni Sir Ivan yan. Ngayon, meron pong nanay nagpunta doon sa cellphone store makaabayan. So doon, nagtanong siya kung meron bang iPhone 11, 1 to 8 GB daw. Yung tindera ay nakapansin kaagad kay nanay na parang nagdadalawang isip makaabayan kasi tayo, kung example tayo po yung mga tindera sa mga stores, di ba malalaman natin kaagad or masasayko natin kaagad itong ang mga tao kung saan interesado ba itong bumili o hindi. Di ba napapansin tayo makaabayan kasi meron tayong instinct na ganyan. So ngayon, tinanong niya, so nagtanong ho itong si nanay doon sa tindera kung magkaano daw itong iPhone 11 1 to 8 GB. So ang sabi po ng tindera, 28,000 makaabayan. Because yung original price is sabi niya may promo kasi, so 27,990. So i-convert lang po natin sa 28,000 makaabayan. So sa tingin dito ni nanay na mahalan siya makaabayan, ang mahal. Pero at least binigyan na dito ng choices kung saan pwede makaabayan na makapag-install gamit po yung credit card, gamit po yung home credit, at saka mag-monthly lang po dito si nanay ng 1,000 plus makaabayan for 2 years. So dito, ang si nanay, siyempre meron siyang kasama kasi si nanay, ang kanyang pinsan, I think, sabi dito, umalis muna sila. Baka may advice po dito ang kanyang pinsan sa kanyang nanay. Umalis sila, pero after 1 hour makaabayan, bumalik po si nanay doon sa the same pa rin na tindera. So doon, sinabi niya, tinanong kasi siya ng tindera makaabayan kung magkaano ba ang budget nila. So ang sabi po ni nanay na ang budget po ng kanyang mister is only 8,000 makaabayan. Take note, 8,000 lang para sa cellphone. So siyempre hindi kaya ho. Ngayon siguro baka mag-decide na ho sila para po sa installment. Ngayon ang hindi alam kasi ni nanay ay hindi pa pala kasama po ng iPhone 11 yung charger makaabayan. Alam ho yan ng mga iPhone users na hindi na po kasama po yung charger dyan po sa unit makaabayan. So ibang bayarin naman yan. I think yung mga chargers is umabot ho yan ng 1,000 plus. If I'm not mistaken, 1,000 plus ho yan. I-correct niyo po si Sir Ivan kasi hindi naman kasi ako iPhone users eh. So anyway, so dito nag-isip sila na sa kanilang daw kasi ang pera nila hanggang pagbibili lang daw ng bigas. Ngayon, natanong po or nasabi kasi ni nanay doon sa tindera kung bakit siya pumunta doon at gustong bumili po ng iPhone 11.
Ito pala ang storya mga kababayan. Ito si nanay, meron siyang panganay na anak. Gusto kasi magka iPhone 11, pero yung panganay niya anak ay 18 years old at nag-graduate na rin mga kababayan. Ngayon, humingi siya ng iPhone 11 sa kanyang nanay, pero ang kanyang nanay mga kababayan, siyempre lang po, yung hindi naman ganun kalakihan ang sweldo ng tatay kasi ang kanyang tatay po, only tricycle driver. So, hindi ganun kalaki ang kita mga kababayan kasi alam naman po natin, yung mga tricycle driver natin mga kababayan, alam mo natin kung gaano lang po ang kanilang kita mga kababayan. So, mahirapan po. Alam niyo ba ang ginawa po ng kanyang anak? Naglayas mga kababayan. Naglayas po ng 1 week. After 1 week, bumalik po sa kanila pero hindi na kumibo mga kababayan. Hindi na kinausap ang kanyang nanay, hindi na kinausap dito ang kanyang tatay. So nag-decide po ang kanyang tatay na bilhin na po ng cellphone. Pero dito hindi nila kaya mga kababayan. So naawa doon ang tindera. Kaya ang tindera, pinost niya sa kanyang Facebook account, ito'y nag-viral mga kababayan kasi marami po ditong naawa talaga dito sa kay nanay at ito'y relatable. Sakto ba yung term, relatable? Or marami itong makaka-relate mga kababayan. Totoo naman talaga yan. So sana po sa mga kababayan ko na yung pamilya natin, yung nanay natin at saka yung tatay natin na hindi naman ganun kalaki po ang kanilang kita, sana intindihan natin. At alam niyo ba yung iPhone, napakamahal niyan. Ngayon may share sa inyo si Sir Ivan. Maniwala man kayo sa hindi mga kababayan, until now hindi pa ako nagamit ng iPhone unit. Yes, totoo yan, in God's name. Until now, hindi pa ho ako nakatry na gumamit po ng iPhone. Bakit Sir Ivan? Kasi even though meron akong trabaho dito sa Saudi, okay naman aking trabaho dito mga kabayan, at saka nagbablog rin ako, hindi pa rin ako bumili po ng iPhone. Bakit? Kasi sa tingin ko mga kabayan, si Sir Ivan, mahilig rin po ako tumingin po ng mga reviews, yung mga kasama ko sa office mga kabayan, lahat naka-iPhone ho yan. iPhone 14 Pro Max. I think Pro Max man tawag niyan. Basta naka-iPhone Pro Max na mga kababayan. Lahat nakasama ko sa office. Ako lang po ang gumamit doon ng Android. Kasi ang ginagamit ko na cellphone mga kababayan, Xiaomi 11T Pro. Ito po ang ginagamit ko pang vlog. Cellphone na po mga kababayan. So Xiaomi 11T Pro. Pero ayon kasi sa mga tinitingnan ko yung mga reviews mga kababayan, siya nga pala pasensya ho sa mga iPhone users. Ito kasi ang sa tingin na po ni Sir Ivan, sa nakikita ko, kasi yung iPhone mga kababayan, overpricing ho siya. In terms po, in camera's perspective, kaya po siyang sabayan ng ibang mga Android mga cellphone mga kababayan. Di ba yung Android po ng mga cellphones, mas mababa pa po yung mga presyo niyan. Ano ba or sino ba ang number 1 ngayon sa camera sa cellphone mga kababayan? Honestly, hindi po yung iPhone. Ang number 1 ngayon sa camera cellphone or sa kuha ng camera mga kababayan sa mga cellphones, ito pong Huawei mga kababayan, ang P60 Pro. Siya po ang number 1. Ang next po sa cellphone ay ang Xiaomi po mga kababayan. Third po yung iPhone. Pero yung iPhone, napakamahal talaga. Kasi bakit? Kasi kapag makahawak ka po ng iPhone mga kababayan, sa tingin nila parang ang sikat mo na. Totoo yan, diba? Hindi lang po si Sir Ivan nagsasabi niyan, marami talaga at marami pong nakaka-observe yan. Once kasi nakahawak ka ng cellphone mga kababayan, parang ang social mo na, parang ang taas mo na. At totoo naman talaga, parang kang sikat mga kababayan, totoo yan mga kababayan. So ganun po talaga yung itong iPhone. Pero alam nyo kung bakit hindi pa ako bumili hanggang ngayon ng iPhone na cellphone? Kasi si Sir Ivan, nagtitipid pa ako mga kababayan kasi gusto ko makakaroon ng sariling bahay. Gusto ang tawag dito, nag-ipon pa kasi ako. Nag-ipon ako ng ipon until now kasi gusto kong magkaroon po ng sariling bahay mga kabayan. So at least, siyempre, naumpisahan na naman yung bahay ko. Hopefully soon, kapag meron tayong extra po na budget, baka siguro, dyan ako bibili ng iPhone. Pero I am not sure kung kaya kong bumili ng iPhone mga kabayan. Ang mahal kasi. Yan po si Sir Ivan. Honest po si Sir Ivan. Until now, wala pang iPhone. Okay lang naman. Happy naman ako dito sa aking Xiaomi mga kabayan. Nakapag-vlog ako, nakapanood ako ng mga videos or mga movies, HDR pa sa Netflix mga kabayan. So okay na ako doon at saka magamit natin sa ating vlog. So okay na ako doon mga kabayan. Hindi ko na kailangan po ng iPhone, okay? So sana sa mga kabataan natin,
ito po ay magbigay aral ho sa atin. So wag nating pilitin kung hindi natin kaya. But don't worry, kapag magtiyaga lang ho tayo, o talagang magiging hardworking lang ho tayo, magkaroon tayo ng trabaho, at saka magsikap man tayo, in the future, makakita kayo ng pera kung saan makakabili na kayo ng iPhone. Kaya talagang pag-ipunan lang ho yan, okay? So yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre po ang mag-subscribe. And again, maraming salamat po sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At saka sa ating mga bagong nag-register po sa ating channel memberships, thank you so much. So bago natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as the sun rises, I offer gratitude for a new day. Grant me strength to navigate challenges, wisdom to make sound decisions, and kindness to touch lives. Let love and positivity guide my actions, and may my efforts lead to success. Bless my endeavors with your divine presence. Thank you for this day's blessings. In your name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.